Yan, so good morning. So another video. Meron namang nagpakabit ng Classic Pinas Programmable CDI. So ito, tinanggal natin yung fuel filter na nilagay nila. So inexplain ko sa client na ayan, pinakita ko sa kanya na itong mga mumurahing filter hindi talaga to sumasala. Ayan, so meron ka makikitang kalawang sa labas ng filter. Ibig sabihin hindi niya nasala sa loob yung kalawang, so pupunta pa rin yung kalawang sa carb. So ang nilinisan namin itong catch basin sa fuel cock. Yan, so tinuro na natin to sa channel. Sobrang ayan, sobrang dumi pa ng kamay ko. Ayan, sobrang daming kalawang. So kahit tubig lang pwede na tong isang washing lang to. So kakatapos lang namin, so pinakita ko sa kanya na hindi talaga to kayang salain ng fuel filter. Yan. So tinuro natin sa kanila na buksan lang nila to once every month or every twice a month. Once every 2 months. Yan. Buksan lang nila to gamit ang number 10 na liabe. Tapos hanginan or linisan gamit ang tubig, gasolina ba. So okay na to. So nagpalit kami ng fuel hose na ayan. Yan yung ginagamit ko. Heavy duty talaga to. Ito yung gamit ko sa mga drag bike. Spirit Beast. Kahit ilang taon namin gamit, hindi to tumitigas. So ito, wala na to. So tapos na tayo sa pag-explain about dito. Hindi talaga to 100% na makakasala. Kasi mumurahing filter lang to. Ayan, so nakikita nyo yung kalawang. Papunta na sana yan sa karburador. Buti na lang pinunta ng client natin dito sa bahay. So ayun. Tinanggal ko na rin yung stock CDI. Kinabit na natin. Pinogram ko sa 9,000 RPM. Kasi next week magkakabit kami ng 43 na sprocket. Ayan yung gulong niya, 130/80 dual sports. So sa paahon medyo problematic talaga, lalo na stock sprocket. So mag 43 kami dito. Tapos sinet ko tong programmable CDI to 9,000 RPM limit. Ayan, so ang harapan niya same din, 120/80, same na gulong. Ayan, Speedtech Dunlop, mga ganyang variant. So okay na to. Meron pang isang client na papunta dito ngayon. So hinihintay pa lang namin. Kaso lang top overhaul yun, kaya minamadali namin to. So paanda rin natin. So ang odo nito is nasa 30k na. 25k ang last odo. Tapos tinanggal tong stock dashboard. Nagpalit ng digital dashboard. Tapos hindi niya nagustuhan. So binalik nila, kaso na reset na. Ayan, so 4.9. So more or less 30k to. So since 30k na siya, nagpalit din kami ng ito, hybrid tensioner. So in-advise ko din siya na mag programmable CDI para matulungan yung tensioner at yung timing chain na mas tumagal pa. Hindi siya stress. Hindi stress yung makina. So medyo weak yung battery niya, pero try natin start kung kaya ba pick upin ng CDI. Ayan. Stock pipe. So try natin pakinggan yung limiter, 9,000 RPM rev limit. Ayan. So yan lang yung kinaganda ng may rev limit, kasi hindi talaga mapupwersa yung makina. Samantalang yung stock na CDI natin, walang rev limit yun. Kaya maraming nasisiraan ng makina, maraming natitirikan. Ito, safe na safe yung makina mo.
So kahit hiramin yung motor mo, alam mong safe kasi meron siyang rev limit. Tapos anytime pag nabukas mo to, pwede mong i-adjust yung rev limit kung anong gusto mo, up to 12,000 RPM. So ang nilagay natin dito 9,000 kasi next week magpapalit naman kami ng low speed na sprocket. Tsaka pag low speed yung sprocket mo, mas mabilis mo makuha yung hatak. So hindi mo kailangan na sumobra sa RPM dun sa makina. So yung RPM na dinidictate nito is yung RPM ng makina natin doon sa ignition coil. So iba din yung RPM pag nag low speed ka dito. So since low speed na tayo dito, hindi mo na kailangan na umabot ng 10 to 11,000 RPM dito sa CDI at sa under ng makina kasi ito na yung mas gagawa ng trabaho, yung sa sprocketing. So leverage. Leverage yan siya. So yan, okay na to. Ito, coating linis lang. So i-assemble na namin to tapos hihintayin namin yung isang client. So update ako mamaya. Tsaka update din ako mamaya. Merong 6 na ipapadala nito sa Luzon. Ayan, so mamaya na lang papakita natin. Peace out. So ayan, okay na yung motor ni sir. Okay, bye-bye. Keyway Capitol 100. Yan. So itong motor na to ang dahilan kung ba't meron tayong Copy Racer 152. Ito ang patunay na legit ang Kiwi engines. 13 years old na to. 13, 14. Never pa to na overhaul. Wala pa lahat. Same chassis sa CR152. Ayan. So yun lang. Antayin muna natin yung isang client. Yan yung inaantay natin. Nagkasalubong lang sila ng first client. Ay, fully loaded pala to. Asa ka nagtambay? Dito ko sa saag ko. Dito ko sa pinakaunang kanto sa hospital ba niya. Ulat ko dito 30 minutes. Nagsugat mo to isa ka 152 no? Ha? Nagsugat mo isa ka 152? Dream to gikan. Titib yan yan. Say, kuha na to niya. Kuan to. Kalansing na kay 30k na ang udo ato. Uy, big bike man ni nga fork oh. Sa kuha ni? Bristol Classic 250 unsa man ni? MSX. Ay, MSX Motorstar. 125 tong mini. Dili man ni dual disc day, tama. Gwapo eh. Kuan to iya ha? Tensioner, timing chain, mangluag naman yun na basta mga 30k na udo. Kini nga kuha kay Mga basic lang. 20 na guro niya kuha ba total. Pero lahi na imuhag wear and tear, dagko mo kag ligid. Mas kuha ni Mas kuyaw ni. Masipa mo ingon kag 20 mil lang ni. Na, di ni mo na ilang lang kay nangusog maayo ang makina ani. Ang biyahe po na kuha na katong kuha na kay trabaho pa kay nasa 30. 15 padulong, 15 pabalik. Wala man yun na problema ng inana. Dool ra man akong motor naon. Kaso lang, sa kuan man gud sa kabugaton sa ligid. Wala pa lagi. Oh, nya imuhang kuan oh. Sprocket. Kagana kay Gagmay. 1440. Oh. Mangusog umayo nya extended swing arm 1440 na. Kuya pa ang makina.
pang wave imuhang tensioner gamit. Kuan na aning sa Supremo gamit Oh, mao na. Hmm. Wave 125 Supremo. Mga nano voltage. Di na magsilbi. Pila na ako busy sa nanginana sa uno eh. Yung kuan ta na kuan ni palit na daw atong camshaft yan mo. Kaya pa PMS lang muna ko ba. Ato na paminahon ron. Sige. Paminahon na to. So, dumating na si sir yung pangalawang client natin. Tapos, nagpakabit din siya ng programmable CDI. So, ang previous CDI niya is Lifan 4 pins. So, binalik natin sa stock. Yan. So, ito na yung programmable CDI. Pinogram natin siya sa 9,000 RPM. Yan. So, iba na yung ano niya. Digital speedo na siya. So, mas maganda to kasi makikita natin kung sakto ba yung RPM na nakaset sa CDI. So, mayroong problema yung ano. Itong mo reset imong ignition. Nakita na ko ning reset imong ignition. Ning balik sa ano. Mura siya ning off ba? Mura siya mo off tro. Mo reset siya. Sa asa na siya? Ambot murag sa susian nimo, murag grounded ang sa susian. Mo reset siya giya ha. So, ito i-check natin kung warm up muna natin bago natin pigain. So, ang idle na sinet ko dito is nasa mga 1 to 1.3 mga ganyan. Ayan, so okay na. So, isa din to sa mga concern na pina-adjust ni sir. Yung carb niya. Kasi wala sa tono. Ayan yung carb, Navy Super Sport Black Edition na naka Navy High Flow Filter. Ayan. So next natin gagawin dito sa makina ni sir, meron na siyang, gusto niya palitan ng high speed na cams. So ang sinuggest ko, schedule na lang namin for 185cc na upgrade kasi yung motor ni sir is masyadong malaki ang build. Ayan, so masyadong mabigat. Kita nyo naman yung gulong, sobrang laki, naka-inverted fork. Ayan, naka-cowling from grease and resin. So, schedule na to for 185cc. Pero since late na siya dumating ngayon, so hindi muna natin to gagalawin ang makina. Uunahin muna natin yung CDI. Tapos, yung dito sa head lahat, since need na ng PMS nitong makina, sasabay na natin lahat doon sa 185cc upgrade. So, lahat mababago na doon sa loob. So, wala nang po problemahin si sir. So try natin kung okay ba yung programmable CDI nga naka-program 9k RPM. Check natin kung 9k RPM ba talaga. Check natin kung accurate ba yung speedo. Ayun, 8k, hindi pa nag-limit. So kita nyo yun, dito talaga siya huminto. 9k RPM. Ayun, ang ganda ng minor, oh. Programmable CDI from Classic Pinas. Ano ba ang gagawin natin? Try natin 7k RPM. Wait, program muna natin.